Maayos at epektibong flood control ang panawagan ng mga binaha sa Malabon at Obando, Bulacan. Mataas kasi ang tubig dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Mula po sa Obando, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Yes, Emil, hindi rin nakaligtas ang Kamanava at ang katabi nga nito na Obando, Bulacan sa hagupit ng habagat. Pero ayon sa mga residenteng ating nakausap, hindi kasing taas ng baha nung nakaraang taon ang naranasan nilang baha ngayon. At anila, may ibang lugar pa nga dito na flood-free. Maghapon ang malakas na bugso ng ulan sa Obando, Bulacan. Kaya ang ilang barangay gaya ng Pag-asa at Katanghalan, ilang araw ng baha dahil sa ulan na sinabayan pa ng high tide. Lampas gutter na tubig ang bumalot sa kalsada at mga bahay, mas malalim pa sa mga looban. Si Lilibet Sanchez, lubog ang bahay at tindahan. Mahirap anyang sitwasyon nilang walang ikalawang palapag ang bahay. Kaya umaasa silang magkaroon ng epektibong flood control projects nang maibsan ng baha sa kanila. Nananawagan po kami sa mga ng gobyerno, kung maaari po maituloy na po yung flood control. Kawawa po kami mga mahihirap na apektado talaga. Napalilibutan din ng baha ang simbahan ng Obando na dinarayo ng mga nananalangin mag-asawa para magkaanak. Hindi pa naman inabot ang mismong sahig ng simbahan. Bukas ang fiesta ni Santa Clara, isa sa 3 patron ng simbahan. Kung magkaka-fertility dance at prosesyon, depende sa panahon o kung may baha pa bukas. Maganda po ang panahon at hindi ganong maulan, siguro matuloy po ang prosesyon. Pero kung hindi naman po at ayaw makisama ng panahon, baka mapilitan pong sa loob na lang magsayaw at baka hindi na rin po matuloy ang prosesyon na gaganapin. Sa Malabon City, mula may silo sa MH Del Pilar Street hanggang sa tatawid sa Santolan, may gutter deep na baha. Hindi rin nakaligtas ang hulong duhat. Mas malalim pa sa mga looban at mga compound. Ang ibang residente, sanay mang may baha sa lugar nila, umaasang may solusyon pa rin sa mga pagbaha. Para naman matuyo kami. Minsan nga marami na nga may alipong Tsaka nag-i-slide na dahil nagkakaroon, Lumot. Ay, wala ka na tubig eh. Nag-ikot naman ang Malabon CDRRMO sa mga low-lying areas ng syudad para mag-abiso ng maagang paglikas. Dahil sa mataas sa tubig sa Lamesa Dam, maaaring maapektuhan nito ang patuloy na pagtaas ng tubig sa Tulyahan River. Emil, bandang hapon ay napansin nga natin na mabilis na kumati ang tubig sa main road ng bayan ng Obando. Pero dito sa kinaroroonan natin sa Barangay Panghulo sa San Lorenzo Street ay sinabi sa atin ng mga residente na mabagal nga yung pagkati. Ang MDRRMO naman ng Obando ay nag-aabiso sa mga residente na patuloy na maging alerto dahil nga sa pag-apaw ng Lamesa Dam na maaaring maglagay sa peligro doon sa mga nasa low-lying areas. Yan ang latest mula rito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat at ingat kayo. Ian Cruz. Binaha ang ilang bayan sa La Union, kabilang sa bayan ng Luna, kung saan hanggang bewang ang tubig. At nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mag-iisang linggo nang binabaha ang ilang barangay sa Luna, La Union. Ang ilang bahay, pinasok ng tubig hanggang loob. May mga lugar na hanggang bewang pa ang tubig. Di pa bumaba pa, ma'am. Ito, pagbaha, nagbabakwit kami kasi lubog pa rin yung bahay namin eh. Baka sa Huwebes, kung titigil na yung ulan, saka na kami babalik. Kaya gagamit na ang munisipyo ng water pump para sipsipin ng baha palabas ng mga bahay. Yung mga flooded na houses po, kasama po natin yung mga engineering, we will conduct survey po may o roving kung anong pwede namin na gawin. Sa Barangay Dulaw sa Aringay, nag-clearing operation sa isang waterway dahil sa mga natumbang puno at humarang na debris. Nagka-flash flood pa roon kahapon. Binahari ng ilang lugar sa Bawang at San Fernando City. Kung patuloy po na pag-ulan na nararanasan po natin due to habagat, may mga possible incidents pa po ng flooding na maitatala po. Nananatili sa normal level ang mga river system sa probinsya. Pero hindi raw nawawala ang pangamba na tumaas ang level ng tubig dahil sa malalakas na buhos ng ulan, lalo na sa mga kabundukan. Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Ramdam din sa Visayas at Mindanao ang masamang panahon.
Sa Iloilo, sinira ng buhawi ang mga bahay ng mahigit 100 pamilya. Hampas ng alon naman ang sumira sa ilang bahay sa Davao City. Nakatutok si Ivan Mayrila. Napatangis na lang ang isang taga-Toril District, Davao City. Ang kanyang tahanan kasi nawasak ng hampasin ng malalakas sa alon dahil sa masamang panahong dulot ng thunderstorms. Aabot sa 8 bahay ang tuluyang pinadapa ng alon. Biglang taas ito sa kasagsagan ng ulan ayon sa isang residente. Kalit lang ni dako ang balod niya. Wala may kabantay kay ngani lang siya. Nya mga tungtong nag alas 11 sa gabi diha na ni dako na siya mayo. Nya dira na mi nag baanay panghipos diri atanan. Habang sa Imus, Cavite, makapigil hininga ang pagsagip ng mga otoridad sa mahigit 100 residente. Abot hanggang dibdib ang bahang pumasok sa kanilang mga bahay dahil sa ulang dala ng habagat. Kaya naman kinailangan ng gumamit ng inflatable boat at lubid. Sa Narbacan, Ilocos Sur naman, nawasak ang bagong tayong river control project. Bagong gawa pa naman ng river wall na natapos ito lang Hulyo. Tulay naman ang nawasak sa San Marcelino, Zambales matapos tamaan ng malakas na agos ng tubig. Nasira rin ang pundasyon ng isang tulay sa Batangas City, kaya pansamantalang hindi ito madaanan ng mga motorista. Sa gitna ng mga pagbaha at pagkasira ng mga infrastruktura kontra rito, panawagan ng ilan. Yung mga project nila tungkol sa flood control, sana ayusin na nila para wala nang maraming buhay na na madamay. May mga pagguhuri ng lupa at bato tulad sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Gayon din sa Mountain Province. Dahil din sa gumuhong lupa, putik at bato, kaya nabalaho ang isang truck sa Tuba, Benguet. Sa Maynila, hindi lang baha ang hamon sa mga residente, kundi maging malakas sa hangin na nagpatumba sa isang motorsiklo. Abot naman sa mahigit 100 pamilya ang naapektuhan ng buhawing nanalasa sa Iloilo City. Ang bubunga ng tindahan ito, tuluyang nilipad. Kung nagbaya ko kamod ko sa Diyos gugma, kag tawag sa ngalan ni Jesus. Pagwa na mo na siya. Tiyang paypayag naman sa tubang. Nahilay siya. Nabuwal din ang ilang punong kahoy at mga poste. Ayon sa Pag-asa Iloilo, posibleng dahil sa severe thunderstorm kaya may nabuong buhawi. May posibilidad po na may mga associated hazards po ito katulad ng mga strong winds at the same time may mga rare occasion din po na may kaakibat itong ipo-ipo or tornado. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga proyekto kontra baha ang muling hinahanap ng marami. Ngayong kabila na naman ang pagbaha. Sagot ng Department of Public Works and Highways, may ilang nagawa at gumagana na tulad sa Araneta Avenue sa Quezon City. At nakatutok si Mark Salazar. Nagkasingilan na naman ang pananagutan sa kaliwat kanang baha sa Metro Manila at karatig lugar nitong weekend. Sabi ng ilan online, flood control projects ano na? Halimbawa sa Malanday at Tumana, bakit bumaha hindi naman umapaw ang Marikina River? Sira pala kasi ang pumping station ng Tumana. May nag-trip daw po na electrical component. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na. Kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may Tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ng DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye. Ang Taft Avenue sa Maynila, laging inaayos pero binabaha pa rin. Sabi ng DPWH, hindi na kaya ng luma at maliliit na drainage sa Taft Avenue ang epekto ng climate change. Lalo't ang ulang ibinuhos ng habagat sa nakalipas na linggo ay pang 1 buwang ulan na dapat ayon sa Pag-asa. Naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Nagiging way of life na rin ng mga taga-lowland Cavite ang baha. Pamilyar na eksena na ang peligro ng baha sa Kawit, Noveleta, Bacoor at Imus. Wala na raw bang solusyon dito? Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok.
no, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon. Ang baha naman sa south, gaya ng Las Piñas at Parañaque, ay sanhi raw ng baradong mga waterways doon. Kaya naghihigpit na raw ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Aminado ang MMDA na hindi madali magtanggal ng informal settlers dahil limitado ang relocation sites para sa kanila. Parang si Christy Saludes, sa sobrang kahirapan, walang ibang espasyo para sa kanya kundi sa ilalim ng Dario Bridge sa EDSA Balintawak. Muntik na nga raw siyang matangay ng baha kagabi sa biglang pagtaas ng tubig sa estero. Ala, mamatay na tayo nito. Sabi ng Diblibuin ko, Lord, kung katapusan ko na, wala na po ako magawa. Kailangan po kunin niyo ako na pabilisan. Ayaw ko nang, di ba, magpalangoy-langoy ka pa dyan. Sabi ng DPWH, nagbunga naman ang mga improvement na ginawa last year sa ilalim ng Oplan kontra baha. Halimbawa, sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na napakabilis humupa ng baha nitong weekend. Wala rin daw malawakang pagbahana sa Valenzuela. Na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. Marami raw plano ang DPWH para sa flood control at hinihingi na raw nila ang budget para rito sa 2027. Ang MMDA naman itinutulak ang isang comprehensive drainage master plan for Metro Manila. Yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.